Magandang araw mga katakam at nandito na naman tayo sa lutuan session. Napapaibig nga sa baka ang tatay at gusto daw maglaga. Kaya naman maaga na akong pumunta agad dito sa may lumang palengke para bumili ng baka. At dito nga din yung matatagpuan may sa may tabi ng parking ng lumang palengke. At pag usapang karing baka ay dito talaga ako bumibili kinakuya. Dahil alam kong bagong katay talaga at sariwang-sariwang kanilang kare ditong baka. Dagdag na nga ako dyan ng 2 kilong panglaga kako para naman mas masarap. Yun talaga request ng tatay yung may sabaw na mainit-init ngayong tag-ulan. Medyo nadala nga ako nung isang araw bumili ako ng baka sa bagong palengke at ang napabigay nga sa akin ay sobrang kunat, mas marami pa yung litid. Pagkatapos kong makapagpatakal ng 2 kilong dyan, ay pumunta na ako dito sa may gulayan para maghanap ng mga pechay. Na nga lang muna ang bibiling ko dito sa may gulayan dito sa luma dahil may kataasan ng presyo pag dito ka bumili talaga. Pumili na nga lang ako dyan ng 4 na pirasong tali. Sinigurado ko na seryo at walang tamang kagat ng mga uhod. Ang bawat tali nga pala dyan ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Bibili sana ako dito ng patatas at mais ay kaso ko nga nagustuhan ng presyo nila kaya naman doon ako sa suki ko bibili sa dadaanan. Na makapili nga ako dyan ng 4 na tali ay binayaran ko na para makaalis din ako dito. Tama naman na bukas na ang maisan kong binibilhan lagi ng nilabon at sinabi ko nga kay ate kung pwedeng ikuha na ako para malupasan ng bagong bukas. Sabi ko nga kay ate ikuha na ako ng bagong bukas para alam kong talagang sariwang-sariwa ang ating mais na ilalagay sa ating nilaga. Pinagtalop na nga din ako ni ate ng 3 piraso. Nakakatuwa lang talaga dahil laging ubos ang kanilang mga paninda. Hanggang tanghali nga lang pala sila nagtitinda dito dahil marami na silang parapyano. Nakakataba naman din nga ng puso at talaga nakapalaw daw siya sa akin. Napapanood nyo daw yung mga vlogs ko. At ang unang tanungan sa akin ay kung kailan daw ito mapapanood. Hindi na nga pala ako bumili dyan ng luto dahil kabibili lang namin nakaraang araw. At na makalayo-layo nga ako ay dadaanan ko din dito sa may tabang bilihan ko ng gulay. Dito ko na nga lang din bibilihin ng mga ilang panggulay na kailangan sa aking nilagang baka. Bibili na nga din pala ako dito ng patatas, bawang, sibuyas at saka yung ating siling pansigang kahit nilaga yung lulutuin natin. Napakarami nga palang tindahan dito ng gulay na matatagpuan sa tabi ng daan. Na makabili nga ako dito, umuwi na agad ako sa bahay. Pagdating ko nga sa bahay, agad ko nang inilabas yung mga baka kong binili sa bayan. Kumuha na nga ako ng malaking kaldero dyan para dito natin uhugasan. At pagkahugas ko nga ng ilang beses ay nilagay ko na dito sa malaking kaldero at dito ka tinubigan. Ilagyan ko na din dyan ng bawang at saka paminta para naman mawala ang lansa. Unahin ko nga pala itong pabulukan dito sa ating pressure cooker para mas madaling maluto. At habang pinapalambot nga natin yung ating baka, ay nagat na din ako dito ng mais. At kung makikita nga nyo dito, may 2 malaking gayat ng mais dito. Paborito daw ng tatang mais kaya laki-lakihan daw ang putol para sa kanya lang. Bukod na nga din dito tayo ng laga ng mais para mamaya habang lumalambot yung baka, ay mas madali natin maisasalin dito pagkatapos maluto yung mais. Na mabulakan nga ng ilang minuto yung ating mais, ay sinunod na natin dito ang ating ginayat na patatas. Isang oras nga ating pinalambot yung bakang yan kaya naman tama na pwede na natin isama dito sa ating mais. At hinalo nga lang natin ng konti yan, ilalagay na natin dito ang ating mga pampalasa. At habang pinabubulukan nga pala natin kanina dyan, nilagyan ko na ng asin para may lasa naman. Pagkalagay nga na ating malambot na baka, inilagay natin dyan ang ginayat nating bawang at sibuyas. Halu-haluin lang natin ng konti yan para maluto-luto naman ang bawang at sibuyas. At susunod natin dyan ang 2 nor pork cube. Beef cubes pala. Baka nga palang niluluto natin, hindi baboy, kaya beef cubes ang gagamitin. Pero pwede na din kung wala kayong mabiling beef cubes. Dahil sa tingin ko naman magkasing lasa lang silang dalawa. At na matunaw-tunaw na nga ating beef cubes, ilalagay natin dito ang ating gulay, yung pechay. Tagalog na pechay nga pa lang inilagay namin dito. Mas prefer namin itong gamitin pagka nilagang baka. Pero isinabay ko na din dyan ang siling berde, yung ating siling pansigang kahit na nilaga yung luto natin. At sa tingin ko nga luto na ito, kaya naman kumuha na ako ng isang lalagyan dyan. Tama naman ito at luto na ngayong hapon. At ito na din ang aming uulam. Nakarating ka sa dulo ng video ito, maraming salamat sa iyong panonood. So yun lang for today's video. Maraming salamat.